Attorney Rob, kung may sasampahan ng kaso, sino dito ang masasampahan ng kaso? As if, ano? O sino na lang ang isusumbong sa barangay? Sinong mas may karapatan? Lahat po sila merong karapatan. Si ate kasi, bilang ina siya, hindi mo dapat hayaang magdahop yung anak mo. Kasi maaari kang hinga ng suporta ng anak mong nagdarahop. Ganun din ang magulang, pagka ang anak nila may kakayanan, pwede mo ipabarangay yung anak mong hindi ka tinutulungan. Ay, ganun ba? Kasi nasa batas, nasa ano? batas po na huwag magdarahop. We support. Obligasyon po sa batas iyon. Ngayon naman, yung pagbawi ng motor, 2 years ng bayad yan, hindi na pwedeng putuloy ng kontrata sapagkat ang usapan ay 3 years siyang babayaran. Tama nga naman ang rules of court na sinasabi niya na we presume good faith kasi totoo, lumabas sa ebidensya na nagbabayad naman pala si ate everyday na pagtatakpan nga lang dahil ginagamit ni ate Penpen yung pera para pambayad ng mga basic necessities nila. Hindi nakakarating kay kuya yung kaalaman. Si kuya naman po, dapat matandaan po natin na ang may kontrata ay si ate Penpen at ang kanyang anak. Sa ilalim po ng batas, kayo lamang ang nag-uusap. At walang karapatan po si Kuya Leo na kuhanin yung motor sapagkat wala mo siya doon sa kontrata. Ayun, malinaw. Malinaw. O, kaya maganda yung alam natin ng batas para nalalagay sa tama. Ano? So, Tatay Leo, naintindihan nyo? Pabayaan nyo ng si Nanay Penpen ang mamroblema, ha? Doon sa bayad. Kasi okay naman daw yung bayad, nasa oras. Okay, Dr. Love, bilang magulang, may hangganan ba ang pagnanais na matulungan ang anak? Walang hangganan, Ate Corinne, bilang magulang. Kahit nga apo, di ba? Oo, talagang lalo tayong Pilipino, no, masyadong malapit sa isa't isa. Tungkulin ng magulang talaga. Kahit may mga anak na yan, nandun yun sa kaibuturan ng puso ng magulang, tutulong at tutulong yan. Malinaw dito, walang problema. Inamin na ni Penpen, nakakabayad yung anak niya. So wala nang problema. Di ba? Si Leo, wala siyang pakialam actually doon sa usapan. Kasi hindi siya kasama doon sa kontrata. Okay. So nakakabayad, 2 years nang nagbabayad, walang problema. Now, ang nakita lang natin dito, may sumbatan. Sana naman, Penpen, kung tulungan mo man siya, bilang magulang, tumulong ka na lang sa kanya, wala nagsumbatan. Ganon din naman siya. Ang mabigat na problema dito, Penpen, yung asawa niya, sa edad niya napakabata niya, bakit hindi mapakinabangan? Kasi may sakit. Alamin natin ano ang maitutulong natin dun sa kanyang asawa. Kahit na po, Baka dun tayo mas makatulong pa. Oo. kahit na po tulungan ganun pa rin, masama pa rin ako. Ay, gano'n. Hindi naman. Aayusin natin ngayon yan. Siyempre, kasi kahit yung asawa mo mukhang may sakit din. O, tapos yung asawa niya may sakit din. Kayong dalawa mag-ina, magtulungan para matulungan nyo yung mga asawa nyo. Hindi ba? Okay. O, so, huwag na tayo magsumbatan. Ayusin na lang natin, tapos magtulungan na tayo, ha? Okay, Doc Camille, gaano kahalaga ang papel ni Penpen bilang ina sa gulong ito? Kasi kung tutuusin mo, wala siyang sakit, siya yung may tamang kaisipan, mas nakatatanda. Palagay ko, pinakamabigat ang responsibilidad sa kanya. Ay, definitely, Ate Coring. Dahil kasi bilang isang nanay, dapat siya rin ang gumawa ng paraan kung paano niya mapalapit si Mang Leo sa kanyang mga anak. Kasi di ba usually pag ganyang pagkakataon, meron tayong tinatawag sa mga anak ng mga loyalty conflict. Ibig sabihin, lalo na sinabi niya, papa's girl siya. So definitely, napakahirap para sa isang anak na mamahalin ko yung stepfather ko, ang naiisip ko, mahal ko yung tatay ko. So, magkakaroon ako ng guilt feeling. So, bilang isang magulang dito na nakakaintindi, siya yung dapat magsabi na ilalapit ko si Leo. May panahon po makakapagsabi para matanggap yung si Mang Leo. Magpapasensya rin kayo at malaki dapat po ang panguunawa nyo para sa ganun maging maayos yung relasyon nyo. Okay.